Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 256 na Brenda, umalis na tayo. Nag-aalalang hinawakan ni Brenda ang kamay ni Marshall. Marshall, huwag naman. Humalaklak si Hugh. Brenda, anong ginagawa mo? Hinaplos ni Marshall ang kanyang likod. It's alright. Umupo ka na lang dito at manood. Nalipat ang atensyon niya kay Hugh. This is my first time in a casino. Kapag nanalo ako, madala ko ba talaga lahat ng pera? Nakipagpalitan ng nakakatuwang tingin si Hugh kay Nico, natatawa sa halatang kawalan ng karanasan ni Marshall. Marshall, ang kasino ng Croc ay tumatakbo sa tiwala, sabi ni Hugh na may mapaglarong ngisi. Pag nanalo ka, sayo na yang 300,000 dyan. Itinuro ni Marshall ang kanyang daliri kay Hugh. Sinabi mo yan. Dahil kaibigan ka ni Brenda, naniniwala ako sayo. Kinabog ng gusto ni Hugh ang kanyang dibdib. Si Croc ay nasa larong ito sa loob ng maraming taon at palaging diretsyong naglalaro. Maaari kang magtanong sa paligid. Hindi namin niloko ang aming mga parokyano. Si Nico, na seryoso ang ekspresyon, ay tumanggaw bilang pagsang-ayon. Ako ang nagpapatakbo ng palabas dito. Ang integridad ay mahalaga sa isang kasino. Ang pagsusugal ay tungkol sa pagkuha ng mga panganib at pagtanggap sa mga resulta. Simulan na natin ito. Huwag kang mag-alala, kapag nanalo ka, magiging iyo ang pera. Gayunpaman, idinagdag niya, ang kanyang tono ay nagiging seryoso, kung natalo ka at babalik sa iyong salita, kailangan kong putulin ang iyong mga kamay. Natawa si Marshall sa kakatawa ng pananakot. Okay. Hugh, Croc, dahil pareho kayong nangako na maglalaro ng patas, medyo gamaan ang pakiramdam ko. Basta alam mo, hindi pa ako nakakatapak sa kasino. May ilang mga bagay na kailangan kong linawin sa simula. Kung ako ay manalo, ano ang susunod kong gagawin? Hugh, pwede mo bang ipaliwanag? So, kung sino ang mag-roll ng mas mataas na numero, siya ang mananalo, di ba? Mabilis na nakilala ni Hugh na si Marshall ay isang tunay na baguhan. He exchanged another knowing look with Nico and responded with a smile, tama iyan, Marshall. Kapag kayo ni Blondie ay nag-roll the dice, kung sino ang may mas mataas na numero ay mag-uuwi ng lahat ng 600,000. Sige, naiintindihan ko. Magsimula na tayo, sabi ni Marshall, masigasig na iwinagayway ang kanyang kamay. Sinubukan ni Brenda na ipahayag ang kanyang pag-aalala sa pamamagitan ng kanyang tingin. Paano siya magtitiwala sa anumang sinabi ng mga taong ito? Sila ay walang iba kundi mga manloloko. Manalo o matalo, walang paraan na umalis sila kahit isang sentimo ngayon. Sumenya si Hugh sa kanyang mga tauhan na magdala ng 2 tasa at 2 dice. Personal niyang ipinakita ang mga tasa at dice sa harap ni na Marshall at Blondie. Marshall, Blondie, makikita mong walang mali sa mga dice o cup na ito. Piliin mo ang iyong mga set. Sumenya si Marshall kay Blondie na mauna. Sige, ayos lang ako. It's just about rolling higher numbers, right? Maswerte ako. Kahit anong cup ang pipiliin ko ay mananalo. Maingat na pumili si Blondie ng isang tasa. Kinuha ni Marshall ang isa sa kanyang kamay. Kinuha ni Blondie ang kanyang tasa at malakas na inalog ito. Sa tahimik na kasino, ang tanging tunog ay ang matinding kalampag ng mga dice sa loob ng tasa. Pagkatapos ng masiglang pag-iling, inihampas ni Blondie ang tasa sa mesa. Sumulyap si Hugh kay Marshall, hinimok siya, Marshall, ikaw na. Naku, nakalimutan ko. Dapat ay shake ko rin ang akin. Sige, gawin natin ito. Tumawa si Marshall, casual na itinulak ang tasa patungo sa gitna ng mesa. Okay. Tingnan natin ang resulta. Naiwang tulala si Brenda habang pinagmamasdan ang walang pakialam na ugali ni Marshall. Ganyan ba talaga ang pakikitungo niya sa $300,000 na taya? Ito ba ay isang uri ng biro sa kanya? Si Hugh, Nico, at ang iba pang empleyado ng kasino ay parehong nataranta sa paglapit ni Marshall. Hindi ba talaga siya marunong gamulong ng dice? Ganito ba talaga ang pagsusugal ng 300,000? Ganap na tanga. Pinagmasdan ni Hugh ang walang pakialam na kilos ni Marshall at natawa. Ganito ba talaga ang gusto mong laruin, Marshall?
Tumango si Marshall bilang pagsang-ayon. Sige, sige at ipakita mo ang iyong dice. Ngunit huwag masyadong magtagal. Kapag ito ay tapos na, gusto kong kunin ang aking pera at umalis. Sa sandaling iyon, si Nico, na naging malamig at malayong kumilos, ay nagpakawala ng ilang nakakainis na tawa. Nagtawanan ng isang grupo ng mabababang ranggo sa lungga ng Sag-alan, umalangaw sa silid ang kanilang kasiyahan. Umiling si Brenda sa pagkatalo, mabigat ang kanyang puso habang nakatingin sa makulay na tumpok ng $300,000 na mapang-akit na nakaupo sa kanyang harapan. Ngayong tapos na tayong dalawa, maaari ko bang ipakita ang aking dice? Humakbang pasulong si Hugh, nakahanda na iangat ang dice cup. Tahan na. Pinutol ni Marshall, tumaas ang boses. Anong problema? Tinapunan siya ni Hugh ng malamig na tingin. Marshall, hindi na mababago ang isip mo ngayon. Na may mapaglarong kislap sa kanyang mga mata. Shed a half smile at Nico at kumikinang sa kanyang mga mata, Marshall. Maliit lang ako. Ikaw. Makakuha ng malamig na paa. Can't. Sinabi mo na kapag nanalo ako, makukuha ko ang $600,000 sa mesa, tama ba? Humalaklak si Hugh. Talaga. Pero kapag nanalo ka sa round na ito, sa'yo na ang pera na yan. Ang mananalo ay tutukayin ng sinumang may mas mataas na numero sa dice pagkatapos kung iangat ang tasa. Hugh na damatiwala na ang mga trick. Sila ay nakaset up kasama ang dice cup. Ang kakayahan ni Ath Blondie ay garantiya na hindi magkakaroon ng pagkakataong manalo si Marshall. Maliban kung, syempre, pinamamahalaang ni Marshall na i-roll din ang pinakamataas na bilang, na nagresulta sa isang pagkakatabla. Ayon sa mga panuntunan ng laro, magpapatuloy sila sa pag-ikot hanggang sa lumitaw ang isang malinaw na panalo. Sa asensya, walang pag-asa si Marshall na may roll ang pinakamataas na bilang sa bawat pagkakataon. Ngunit kaya ni Blondie, ngumisi si Hugh. Kung may bumabalik sa kanilang salita, puputulan natin ang kanilang mga paa. Tumango si Marshall, may ngiti sa kanyang mukha. Great! Sa pagsasabi mo niyan, I feel much more secured. Itinaas ni Hugh ang mga dice cup para sa dalawang manlalaro. Napabuntong hininga siya sa hindi makapaniwalang tanawin sa harapan niya. Si Marshall ay gamulong ng 6. Si Blondie naman, nakakaawa. Anong nangyari kanina? Napatalon si Blondie sa gulat, nakatingin. Sa hindi paniniwala sa dice. Sa dice, sumisigaw. Hindi ito maaaring totoo. Ito ay neto. Imposible. Find novel. Dahil sa kanyang mga kasanayan at sa paunang natukoy na mga kondisyon ng dice cup, walang paraan na dapat siyang gamulong ng isa. Nawala sa isang iglap ang tawanan ng lahat sa Sag-alan. Nalaglag ang panga ni Brenda sa pagtataka. Nanalo si Marshall. Bumangon si Marshall mula sa kanyang kinauupuan, nagniningning sa tuwa. Hugh, sabi ko sa'yo hindi ka panipaniwala ang swerte ko. First time kong maglaro ng ganito, at talagang nanalo ako. Paumanhin, ngunit kinukuha ko ang perang ito. Brenda, grab this cash. I'm buy you a nice meal. Nanatiling nakakuyom si Brenda, kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata habang sinulyapan niya sina Nico, Hugh, at ang grupo ng mga thug na nakapaligid sa kanila. Naging yelo ang boses ni Hugh. Marshall, baka nagkakamali ka. May mali sa die na yan. May mali. Cool na sagot ni Marshall na nakangiti pa rin. Ito ang iyong domain. Kung may isyo, ikaw ang bahala. Ang nakikita ko lang ay natalo ang rolyo ko kay Blondie, at ayon sa rules, ibig sabihin nanalo ako. Hugh, sabi mo nga ang mga mananalo ay kukunin ang lahat. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumuhit ng maiikling kutsilyo ang mga masasamang nakapaligid sa lungga ng pasugulan, dahan-daang nilapitan si Marshall. Napaawang ang labi ni Hugh. Sa lugar na ito, hindi ako nagtatakda ng mga patakaran. Si Croc ang gumagawa. Bakit hindi mo tanungin si Croc kung okay lang sa kanya na kunin mo yung $600,000 na yan? Naglabas si Marshall ng napkin para panasan ang kanyang mga kamay. Ano ito? Babalik ka ba sa iyong salita? Ngumisi si Nico, ibaba mo ang $300,000 mo at lumabas ka. Or else. O ano? Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Marshall.
Nabitawan ni Nico ang kanyang sigarilyo sa lupa. Or else tapos ka na para sa araw na ito. Hinatak ni Brenda ang kamay ni Marshall. Marshall, kalimutan na lang natin ang pera at umalis na tayo. Hinayla siya ni Marshall palapit, nakangiti. Nanalo ako sa money fair and square na ito. Tiyak na tatanggapin ko ito. Humagalpak ng tawa si Hugh. Kunin mo siya. Ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang malamig na talam na dumampi sa kanyang lalamunan. Ngumisi si Marshall, Hugh, ikaw na mismo ang nagsabi kung sino man ang sumubok na bumalik sa kanilang salita, puputulan mo ang kanilang mga paa. Pagkakita nito, sumigaw si Nico, kunin mo siya. Alisin mo yang punk na yan. Sa isang iglap, sumabog ang kaguluhan. Sa loob ng ilang sandali, nakahandusay sa lupa ang bawat magnanakaw sa den ng pagsusugal, humahagulgol sa sakit. Napaluhod din ang matipunong si Nico, napahawak sa dumudugong tiyan sa takot habang nakatingala kay Marshall. Idiniin ni Marshall ang isa pang kutsilyo sa lalamunan ni Hugh. Hugh, pwede ko na bang kunin itong pera? Nakaramdam ng lamig si Hugh nang dahan-daang tumusok ang kutsilyo sa kanyang balat. Kung hindi siya sumunod ngayon, sigurado siyang itataboy ni Marshall ang talam na iyon sa kanyang lalamunan. Oo naman. Marshall, sa iyo ang pera. Siguradong makukuha mo ito. Brenda, kunin mo ang pera, at umalis na tayo rito. Nakaramdam ng pagkamanhid si Brenda, mekanikal na itinaas ang dalawang briefcase habang sinusundan niya si Marshall. Buksan mo ang pinto. Tinuro ni Marshall si Hugh. Tandaan mo, dito na magtatapos. Kung may gulo pa, hindi na ako magiging maluwag sa susunod. Nang lumingon si Marshall kasama si Brenda patungo sa labasan, bumunot si Nico ng baril at pinisil ang gatilyo. Bang! Bang! Kabanata 257. Iyan ba ang pinagmumulan mo ng kumpiyansa? Matapos umalangaw sa hangin ang matalim na putok ng baril, humagalpak ng tawa si Hugh. Gayunpaman, ang kanyang libangan ay biglang naputol ng isang malakas na hiyaw na nagpalamig sa kanyang gulugod, na nagpalamig ng ngiti sa kanyang mukha. Sa gitna ng umiikot na alikabok sa pasukan, kumpiyansa na pumasok si Marshall sa loob, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Brenda. Ha! Sandaling tulala si Hugh at ang kanyang barkada. Paanong si Nico, na nakaposisyon ng napakalapit, ay hindi nataman sina Marshall at Brenda. Ibinaling ng grupo ang tingin kay Nico, na ngayon ay nakahandusay sa lupa, malinis na naputol ang isang braso nito sa palso. Hugh, tandaan mo ang sinabi mo, kung handa kang tumaya, maging handa kang matalo. At kung babalik ka sa iyong salita, nanganganib kang mawala ang iyong mga paa, ipinahayag ni Marshall, na sinadya ang mga hakbang patungo kay Hugh. Nanlaki ang mga mata ni Brenda sa takot nang sa wakas ay nerhistro niya ang naputol na palso na minsang humawak sa baril ni Nico, na nakahiga sa isang pool ng mainit na dugo sa tabi nito. Nanatiling frozen si Hugh sa hindi makapaniwala, hindi maintindihan kung paano nakaiwas sina Marshall at Brenda sa mga putok ni Nico. Hindi man lang niya nakitang kumilos si Marshall. Ang kamay ni Nico na nakahawak sa baril ay naputol ng isang matulin na talam na sinipa ni Marshall patungo sa kanya. Nakanganga ang kanyang mga ngipin laban sa matinding kirot, napabuntong hininga si Nico, wala kang alam. Naiintindihan mo ba kung ano ang naghihintay sa mga tumatawid sa aking landas? Kinilig si Brenda, naramdaman ang nakamamatay na layunin na nagmumula kay Nico. May kalmadong ngiti, nagtanong si Marshall, ano sa palagay mo ang maaaring maging kapalaran? Di ba sabi mo kung may bumabalik sa kanilang salita, ibig sabihin mawawala ng kamay at paa? Bakit mo ako tinatakot ngayon? Kailangan mo ba ng paalala na sa negosyong ito, nasa maliwanag ka man o madilim na bahagi, dapat mong tuparin ang iyong salita. Kung hindi, inis ka lang na sa huli ay madudurog. Nabaluktot sa galit ang ekspresyon ni Nico, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may nakamamatay na layunin. Ang lakas ng loob mo. Hugh, ipaalam mo sa kanya ang background natin. Itinuro ni Hugh si Marshall, ang boses nito ay may kamandag, wala akong pakialam kung saan ka nanggaling. Pumasok ka sa teritoryo natin ngayon, at ngayon ay parang patay ka na. Naiintindihan mo ba kung bakit matagal na nating nadominahan ang kalyeng ito nang walang sinumang humahamon?
Ito ay dahil mayroon kaming mga Roguerios na sumusuporta sa amin. Pinaalis siya ni Marshall sabay iling. The Roguerios. Is that your source of confidence? Hugh puffed out his chest defiantly and retorted coldly, Oo. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng The Roguerios sa Terra Nova? If. Bago pa siya makatapos ay hinayla siya ni Marshall sa buhok at isinubsob ang mukha sa poker table. Thud. Malakas na nabangga ang mukha ni Hugh sa mesa, naputol ito at naiwan siyang duguan at walang malay sa sahig. Ang mga Roguerios. Sabi ni Marshall na may yelo ang ngiti niya habang papalapit kay Nico. Kung talagang sinuportahan ka ng mga Roguerios, pati ang reyna ng Terra Nova ay yuyuko sa akin. Walang ibig sabihin ang mga Roguerios. Dahil doon, humarap si Marshall kay Nico, dinurog ang natitirang kamay sa ilalim ng paa at dahan-daang dinidikdik. Napasigaw si Nico sa sobrang sakit, umaalingaw-ngaw ang tunog na parang kinatay na hayop. Pagkaraan ng ilang minuto, itinaas ni Marshall ang kanyang paa, pinunasan ang dugo sa kanyang sapatos sa sando ni Nico. Kunin ang payo ko, mas mabuti kung dito na lang magtatapos. Kung hindi, ang pagkawala ng mga paa ay ang pinakamaliit sa iyong mga alalahanin. Brenda, Terra na. Hinimok ni Marshall, inagaw ang portfolio na nalaglag ni Brenda at hinayla siya palayo sa lungga ng pagsusugal. Sa labas, naghihintay pa rin ang lalaking dumating para maghatid ng pera. Ibinalik ni Marshall ang portfolio sa mga bisig ng lalaki. Ibalik mo ito. Walang sinabi ang lalaki at pasimpleng umalis, pinaharurot ang portfolio. Sinundan ni Brenda si Marshall ng medyo malayo bago siya tinamaan ng realidad. Ibinalik niya ang tingin sa sagalan, tinitiyak na walang nakabuntot sa kanila, pagkatapos ay bamulong, Marshall, nasa malubhang problema tayo. Papatayin tayo ng mga iyon. Bulalas ni Brenda, nanlalaki ang mga mata sa pag-aalala. Ginulo ni Marshall ang kanyang buhok ng mapaglaro, na natatawa, ay, Terra na. Ang mga tanga na yan ay lampas na sa ulo. Umuwi na tayo at ipagluluto natin si Marissa ng kakaiba. Dapat tayong magdiwang. Huminga ng malalim si Brenda, napailing na may pahiwatig ng determinasyon. Sige, Marshall, kung hindi ka matatakot, hindi rin ako matatakot. Who cares? If things go south, we'll just grab this money and take off. Kalimutan mo na yan. Iniinom kita pagbalik natin. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Brenda sa kanyang bulsa. Allison, nagpapahinga ka ba ngayon? Pagnanakaw. Dahil pupunta ka para sa isang ng mga araw, dapat. Brick sulyap kay Marshall, siya. Halika. Papunta sa pwesto ko. May ipapakilala ako sa'yo. Mapapahanga ka kapag nakilala mo siya. I have to tell you, nakabalik na si Marshall. Kapag nakilala mo siya, makikita mo kung bakit siya kamangha-mangha siya ay hindi ka pani-pani walang gwapo. Kung hindi ko siya kapatid, buong-buo ko siyang itatago sa sarili ko. Tumawa si Brenda, halata ang gone ng boses. Noticing her cheerful demeanor, Marshall casually asked, So, sinong kachat mo na ganyan ang ngiti mo? Hindi ko sinasabi. Maghintay ka lang hanggang sa makarating siya dito. Surprise gift ko siya sa'yo. Ha? Inalis ni Brenda ang kanyang mga takot kanina, masayang nakikipagdaldalan kay Marshall na parang hindi nangyari ang kaguluhan sa kasino. Habang sabay silang nagtatawanan, nakarating sila sa Marissa Soup Kitchen. Sa loob, kinakabahan si Marissa. Sa pagbabalik ni Marshall, siya ay naging isang bundle ng mga nerbiyos mula noong sinundan niya si Hugh at ang iba pa sa kasino. Dahil sa kanyang pagkabalisa, nahirapan siyang mag-focus sa anumang bagay ngayon. Lahat ng mga customer na pumasok sa restaurant ay tinalikuran na. Naunawaan ni Marissa ang gulo na maaaring idulot ni Hugh at Nico. Nasangkot lang si Marshall sa kanila dahil kay Brenda. Dahil alam niya ang ugali ni Marshall, inasahan niya ang gulo nang makarating sila sa kasino. Nawala sa kanyang pag-aalala, nagpa siya si Marissa na suriin ang mga ito nang sa wakas ay nakita niya sina Marshall at Brenda na papalapit sa kanya. Naalimpungatan siya nang sumugod siya, hinawakan ang kanilang mga kamay at lumuluha. Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Si Hugh at ang kanyang mga tauhan sinaktan ka ba nila?
Relax, Marissa, you're still the same old worrywart, pagtitiyak ni Marshall sa kanya na may matamis na ngiti. Naglaro lang ako ng kaunting laro kasama ang mga kaibigan ni Brenda. Ano kayang gagawin nila sa akin? Nalilitong sulyap si Marissa sa pagitan nina Brenda at Marshall. Halos hindi siya makapaniwala na nakabalik sila nang hindi nasaktan. Brenda, wala naman talagang nangyari diba? Si Brenda, naramdam ang bigat ng sandali, ay pilit na hinanap ang kanyang mga salita. Taya. Dahan-daang ipinatong ni Marshall ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Marissa, ginabayan ang kanyang upuan, at pagkatapos ay inilagay ang isang nakalock na portfolio sa harap niya. Marissa, okay na ang lahat. Nagsaya lang kami ni Brenda sa kasino at bumalik na may dalang panalo. Para sa iyo ito. Nang buksan ni Marshall ang portfolio, nanlaki ang mga mata ni Marissa nang makita ang $300,000, at napabalik siya sa pagkamangha. Marshall, paano ka nanalo ng ganyan? I played a game against you and his crew, paliwanag ni Marshall habang tinutulungan siyang tumayo. Sugal. Hindi ka magseryoso. Nanginginig si Marissa. Hindi basta-basta hahayaan ni Hugh at ng kanyang mga tauhan ang slide na ito. I can't take this money. Kailangan mong ibalik. Isinara ni Marshall ang briefcase at mahigpit itong inilagay sa mga kamay ni Marissa. Keep the money safe, Marissa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nahahawakan sina Hugh at Nico. Focus ka na lang sa pagpapatakbo ng soup restaurant mo. Wala nang hahabol sa iyo para sa pera. Nag-alinlangan si Marissa, hindi pa rin sigurado sa pagtanggap ng 300,000. Marshall, anong ginagawa mo nitong mga nakaraang taon? Umupo si Marshall sa harapan niya. Sa paglipas ng panahon, nasangkot ako sa isang mersenaryong grupo sa Friday Cana at kumita ng malaking pera. Maya-maya lang, isang masayang boses ang tumawag mula sa labas, nakauwi na ba si Brenda? Tuwang-tuwa si Brenda. Allison, nandito ka na. Pumasok ka. Habang papasok si Allison, nakita niya si Marshall, at pareho silang natigilan. Teka, ikaw. Paano ka napunta dito? Gulat na bulalas ni Allison. Hindi napigilan ni Marshall na tumawa ng tahimik. Hindi niya namalayang kilala ni Allison si Brenda. Kabanata 258 Ano ang mali kay Marshall? Magalang na tumango si Marshall kay Marissa, kahit hindi na siya nagsalita pa. Nagbahagi siya ng mga anekdota mula sa kanyang mga karanasan sa Friday Cana, umaasa na maibsan ang ilan sa kanyang mga alalahanin. Bilang isang mahabaging babae na nagpupumilit na palakihin si Brenda sa ganitong malupit na mga kalagayan, si Marissa ay nahaharap sa walang tigil na pagsasamantala mula sa mga tiwaling opisyal at manloloko araw-araw. Paano niya maiisip na makipag-ugnayan sa mga individual tulad ni Hugh at Nico? Para sa kanya, ito ay isang bagay ng kaligtasan pagbabayad sa kanila paminsan-minsan para lamang mapanatili ang ilang pagkakatulad ng kapayapaan. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang pag-iisip na lumaban. Ngayong nakabalik na si Marshall mula sa gambling den na may kahangahangang $300,000, paano kaya tatanggapin ni Marissa ang perang ito? She was all too aware na hindi ito basta-basta ni Hugh at Nico. Ang pagtanggap sa kanilang mga pondo ay maaaring mga hulugan ng pagsasakripisyo sa kanyang kapayapaan at pag-aanyaya sa mga karagdagang problema sa kanyang buhay. Naiintindihan din ni Marshall ang kanyang kalagayan. Bago pa man siya pumasok sa sag-alan na iyon, nagpasya siyang tulungan si Marissa sa mga isyu nito bago umalis. Hinding-hindi niya hahayaang masaktan sila ni Brenda, dalawang babaeng mabait. Sinenyasan ni Marissa si Allison na maupo. Nakatayo si Allison sa pintuan, natulala pa rin sa hindi inaasahang pagkikita nila ni Marshall. Naging tense at awkward ang atmosphere sa maliit na soup restaurant. Huminto si Brenda, naramdaman ang koneksyon ni Allison at Marshall. Allison, kilala mo ba si Marshall? Oo. Sagot ni Allison, hindi pa rin sigurado kung papasok o atras. Anong nangyayari, Marshall? Tinulak siya ni Brenda. Nako, nagkita kami sandali sa eroplano, sabi ni Marshall na may kaunting emosyon. Sa sandaling iyon, gusot na gulo ang damdamin ni Allison. Mula sa sandaling pagtitig niya kay Marshall, nakaramdam siya ng hindi may kakailan na spark of attraction.
Ang kanyang kahangahangang kakayahan na pangasiwaan ang apat na lalaki mula kay Demberoa sa panahon ng paglipad ay nagpasiklab ng pagnanais sa loob niya na makilala siya ng higit pa, na naging dahilan upang masigasig niyang ibigay sa kanya ang kanyang business card. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya ng paliparan at tiningnan siya sa ibang konteksto, nasira ang kanyang mga pangarap. Hindi niya akalain na ang isang taong may kakayahan, kaakit-akit, at maayos na kagaya ni Marshall ay maaaring maging maingat na lalaki, na umaasa sa yaman ng isang nakatatandang babae Stephanie, ang makapangyarihang panganay na anak ng pamilya Rogarios, upang maging tumpak. Tumingin si Allison kay Marshall na may halong pang-aalipusta at takot, nagulat sa tila pamilyar siya kay Brenda at sa kanyang pamilya. Ang pagkakita sa kanya na inaalaw si Marissa ay lalo lamang lumalim ang kanyang kalituhan tungkol sa kung anong klaseng lalaki siya. Allison, anong nangyari sa inyong dalawa? Tanong ni Brenda, na napansin ang pagtataka sa mukha ni Allison. Nag-cruise ang landas nina Allison at Brenda 2 taon na ang nakalilipas nang magtrabaho si Allison sa Brookhaven Airlines, na humahawak sa mga direktang flight mula Harmonfield hanggang Terre Nova. Sa kanyang mga layover sa Terre Nova, madalas siyang gumala sa Chinatown. Pagkatapos ng kanyang unang mangkok ng sopa sa Mar Isas, siya ay hooked. Sa tuwing babalik siya sa Terre Nova, sinisikap niyang dumaan para sa isa pang mangkok. Sa paglipas ng panahon, naging malapit siya kina Marissa at Brenda, ang mag-inang mag-ina. Na may kaunting pagkakaiba sa edad, mabilis na nabuo nina Allison at Brenda ang isang matibay na pagkakaibigan, na ibinabahagi ang lahat sa isa't isa. Ngayon, ang hindi inaasahang pagbabalik ni Marshall, na 7 taon nang absent, ay nagdulot ng matinding saya kay Brenda. Nang sabihin ni Allison, nagkaroon agad siya ng ideya na ipares siya kay Marshall. Sa kanyang mga mata, ang napakagandang Marshall at ang nakamamanghang Allison ay isang perpektong mag-asawa. Gayunpaman, tila kulang ang chemistry sa pagitan nila. Isang awkward na tensyon ang sumabit sa hangin, na nagpapahirap sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Natarante si Allison at hindi maintindihan ang sitwasyon. Para basagin ang hindi komportableng katahimikan sa shop ay mapaglaro niyang ginulo ang maapoy na pulang buhok ni Brenda. Ikaw talaga. Dapat baguhin ang iyong hairstyle. Ang hitsura na ito ay hindi gumagawa ng anumang pabor sa iyo. Sabay-sabay tayong mag-makeover. Nagtampo si Brenda, akala ng lahat ay pangit ang buhok ko. Sige, punta tayo sa salon. Sa oras na nakabalik tayo, dapat naghanda na ang nanay ko ng masarap na tanghalian para sa atin. Habang papalabas sila ng sopas. Taya. Restaurant, hinayla ni Brenda si Allison sa gilid. Parang meron tensyon sa pagitan mo at ni Rome. May nangyari ba? Nag-alinlangan si Allison, namumuo ang simangot sa mukha niya. Naku, nakalimutan kong banggitin si Marshall ang parehong lalaki na lagi kong pinag-uusapan. Ginawa. I was hoping to set up you two, but now you're acting strangely. What's going on? Pilit na ngumiti si Allison, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. It's not real tension. I just don't approve of his lifestyle. Sa isang malalim na buntong hininga, pinag-isipan niya ang kanyang nararamdaman. Kahit na nakita niyang kaakit-akit at kaakit-akit si Marshall, mabilis na nawala ang kanyang interes nang matuklasan niyang umasa ito sa kayamanan ng isang matandang babae. Isang lalaking nabuhay sa kayamanan ng ibang tao gaano man karismatiko ay halos hindi inaasahang magbibigay ng tunay na pagmamahal o pananagutan. Si Allison ay nawala ng kanyang mga magulang sa murang edad habang sila ay nagnenegosyo sa Brookhaven, Draconia, na nag-iwan sa kanya upang lumaki sa pamilya ng kanyang tiyuhin. Siya ay naging isang napakalakas na independenteng kabataang babae, biniyayaan ng mga kapansin-pansing hitsura na umaakit sa maraming manliligaw. Maging ang mga mayayamang playboy ay nag-alok sa kanya ng napakaraming halaga para maging kanilang kerida, ngunit palagi niyang tinatanggihan ang mga ito. Kinasusuklaman niya ang ideya na ipagpalit ang kanyang kabataan at katawan para sa isang marangyang buhay. Sa halip, hinanggad niya ang kalayaan, gaya ng dati niyang inaakala. Nang malaman ang tungkol kay Marshall, mga pangyayari, siya ay mabilis na inalis.
Siya mula sa kanyang listahan ng mga potensyal. Mga kasosyo, na naniniwalang hindi niya gagawin. Kailangang makaharap siya muli. Pagkatapos ay nalaman niya na si Brenda ay talagang kapatid ni Marshall, at sinusubukan ni Brenda na iset up siya kay Marshall. Ito ay nadama ganap na walang katotohanan. Nang mapansin na tila nalilito si Allison, nagtanong si Brenda, mukhang naiinis ka tuwing binabanggit ko si Marshall. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Nag-date ba kayong dalawa, o may iba pa ba akong dapat malaman? Mapait na ngumiti si Allison at umiling. Brenda, iniwan ni Marshall si Terranova 7 taon na ang nakakaraan. May ideya ka ba kung ano ang ginagawa niya sa lahat ng oras na ito? Kilala mo ba siya? Katulad pa rin ba ng Marshall na kilala mo siya noon? Ang mabilis na mga tanong ni Allison ay sumasalamin sa kanyang pagkabigo. Ramdam ni Brenda ang galit at hinamak pa ni Allison si Marshall. Tila ang kanilang mga isyu ay tumakbo ng mas malalim kaysa sa naisip niya. Sa pag-alala kung gaano kahanga-hangang tumingin si Marshall sa den ng pagsusugal, nadama ni Brenda ang labis na paghanga at pagmamalaki para sa kanya. Para sa kanya, palaging ganoon katangkad, maaasahang figure si Marshall. Ngunit malinaw na si Allison ay nagtataglay ng malubhang maling akala tungkol sa kanya. Allison, why are you asking these questions? May alam ka bang negatibo kay Marshall? Tumingin si Allison sa maliwanag at inosenteng mga mata ni Brenda at umiling. Brenda, wala talaga akong dapat sabihin. Siya ang pinakamamahal mong kapatid, at natatakot ako na ang pagbabahagi nito ay maaaring makapinsala sa iyong relasyon. Tinapunan siya ni Brenda ng frustrated glare. Mas lalo lang akong kinakabahan sa pagsasalita mo. Allison, please just tell me what's wrong with Marshall. Kabanata 259. Hindi ito ang kanyang palusot para sa pagbagsak sa Grace. Nakipagbuno si Allison sa kanyang pakiramdam ng tama at mali, nag-aalangan na ibahagi ang katotohanan. Alam niyang malamang na mabibigo nito si Brenda. 7 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Marshall. Malamang hindi alam ni na Brenda at Marissa ang ginawa niya noong mga panahong iyon. Gayunpaman, ang pagsaksi sa nag-aalalang ekspresyon ni Brenda ay nagtulak sa kanya upang tuluyang magbukas. Marahil ang impormasyong ito ay maaaring magsilbi ng mabuti kay Marshall at magbigay din ng kailanawan para kay Brenda at sa kanyang ina. Nagsimulang ikwento ni Allison kung paano hinarap ni Marshall ang 4 na nanggugulo mula kay Demberoa sa kanilang paglipad. Lumiwanag sa mukha ni Brenda ang pananabik. Ito ang Marshall na tinitingala niya. Habang hinihigop niya ang kwento ng katapangan ni Marshall, hindi maiwasang isipin ni Brenda ang nakakakilig na mga oras nila sa kasino. Allison, hindi ka maniniwala. 1 oras lang ang nakalipas, pinabagsak ni Marshall ang 2 pinakamasamang tulisan sa lugar na ito. Ang lalaking tulad ni Marshall, na naninindigan para sa hustisya at nananagot, hindi ba siya nararapat sa ating paghanga? At siya ay napakaganda at mabait. Paanong walang maaakit sa kanya? Kaya nga gusto ko siyang ipakilala sa iyo. Nag-alinlangan si Allison, pagkatapos ay nag-alok ng isang mapait na ngiti. Ganyan din ang nararamdaman ko noon. Sa katunayan, binigay ko pa nga sa kanya ang contact information ko sa eroplano. Magaling yan. Bulalas ni Brenda na kumikinang sa interes. Anong sumunod na nangyari? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Allison. Paglabas namin ng airport, napansin kong may dumating na 2 private helicopter para sunduin si Marshall. 2 helicopter. Napabuntong hininga si Brenda sa pagtataka. Sa isip niya, isang taong may mahalagang katayuan lamang ang bibiyahe sakay ng pribadong helicopter. Tumango si Allison. May nagbanggit na ang mga helicopter na iyon ay maaaring pag-aari ng mga Rogerios. Ano? Labis na natulala si Brenda. Nakasakay si Marshall sa isang Rogerios helicopter. Hindi. Allison, kailangan mong magbiro. Pinili ni Allison na hindi na magpaliwanag at nagpatuloy, malabo kong nakita na ang babaeng kasama niya sa helicopter ay si Stephanie, ang panganay na anak ng mga Rogerios. Ang kilala bilang Terranova Underground Queen. Anong ibig mong sabihin dyan? Natarante si Brenda, sinusubukang i-proseso ang mga sinabi ni Allison.
Hindi ba ito nagpapatunay kung gaano kahanga-hanga si Marshall? Oo naman, ang mga Rogerios ay may malilim na reputasyon. Ngunit sa walang katotohanan na mundong ito, ano ang kahanga-hanga sa mga tinatawag na marangal na pamilya? Hindi ba't grupo lamang sila ng mga mapaghimagsik na nagpapanggap? Mababa ba ang tingin mo kay Marshall dahil nakita mo siyang kasama ni Stephanie? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Allison. Brenda, hindi yun ang puntong sinusubukan kong gawin. Then bakit parang ang judgmental mo kay Marshall? Kailangan ko ba talagang ipaliwanag ang uri ng relasyon ni Marshall sa kanya? Nanatiling nalilito si Brenda, bumubulusok ang kanyang pagkadismaya habang tinatapakan ang kanyang paa. Allison, pwede bang maging prangka ka na lang? This indirect way of speaking is driving me crazy. Just tell me what you mean. Umiling si Allison at ngumisi ng nakakaloko. Siya ang boy toy ni Stephanie. Is that clear enough for you? Natigilan si Brenda, hindi maproseso ang impormasyon. Allison, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang isang taong tulad ni Marshall ay hindi kailanman lulubog ng napakababa. Naging yelo ang ngiti ni Allison. Hindi rin ako naniwala noong una. Ngunit naisip mo ba kung gaano kataas ang kanyang katayuan para si Stephanie ay personal na pumunta at sunduin siya? Hindi kahit ang Pangulo ng Demberoa ay makakatanggap ng ganoong pagtrato. Paano Marshall? Isa lang ang paliwanag, si Marshall ang boy toy ni Stephanie, kaya naman ganito. Sag-status na babae ay yuyuko. Kasama niya. Sa isang iglap, natunaw ang pagsuwi ni Brenda. Hindi katakataka na si Marshall ay naging sigurado sa sarili ng pag-usapan niya ang tungkol sa mga rogario sa kasino. Inalalayan pala siya ng matandang babae, si Stephanie, mula sa makapangyarihang pamilyang iyon. Naalala ni Brenda ang lalaking nagpadala ng pera kay Marshall sa kasino. Sino ang posibleng may kakayahang maglipat ng $300,000 sa loob lamang ng ilang minuto? Ang isang tulad ni Stephanie lang ang makakapangasiwa niyan. Pinagsama-sama ang lahat ng mga piraso, nagsimulang umalangaw ang mga salita ni Allison. Habang pinag-iisipan ito ni Brenda, lalo siyang nadurog, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kinaya ang nakababahalang katotohanan ito. Ang lalaking hinahangaan at iginagalang niya higit sa lahat ay iningatan lamang na lalaki para sa isang nakatatandang babae. Sa isip niya, noon pa man ay mapagmataas at malakas si Marshall. Paano siya naging ganoong klase ng tao? I still can't believe Marshall would act like that. We should confront him. Kinuha ni Allison si Brenda, na ngayon ay halatang nababalisa. Huwag kang maging katawa-tawa. Hindi mo maaaring ilabas ang isang iskandalosong isyu sa harap ng napakaraming tao. Natigilan si Brenda. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Umiling si Allison. Brenda, kung bumalik ka sa tindahan at askat. Direkta ni Marshall kung siya ay iniingatan. Stephanie, ito ay umuugong. At saka, paano mo naisip na ilantad ang pribadong buhay ng isang tao ng ganoon? Kung tatanungin mo siya ngayon, sa tingin mo ba ay aaminin niya na sinuportahan siya ng isang matandang babae? Siguradong hindi niya iyon aaminin. And once it becomes public, hindi ba masisira ng tuluyan ang relasyon mo sa kanya? Kapatid ka lang niya, hindi yung romantic partner niya. Pamilya ka, hindi mo talaga negosyo ang mga pagpipilian niya sa paghahanap buhay. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay. Ang desisyon ni Marshall ay hindi nakakapinsala sa sinuman, kaya hindi ito ganap na hindi makatwiran. Pakiramdam ni Brenda ay naple-eared, tulad ng isang lobo na unti-unting nawawalan ng hangin, habang ang lahat ng kanyang kagalakan at pag-asa ay nawala. Ang engranding imahen na ginawa niya kay Marshall ay gumuho sa isang iglap. Allison, hindi ko maalis ang pakiramdam na baka may hindi ka pagkakaintindihan, sabi ni Brenda, humawak pa. Sa isang kurap ng pag-asa. Si Marshall ay may kakayahan at malakas ang loob. Lumubog ba talaga siya ng ganoon kababa para lang sa pera? Sa nakikita ko, mukhang hindi siya kapos sa pera ngayon. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Allison. Maraming oportunista sa mundong ito, kapwa lalaki at babae. Maraming lalaki ang naghahangad na makakuha ng isang bagay ng walang kabuluhan,
namamalagi at tinatamasa ang mga gantimpala. Ang pagiging isang maingat na lalaki, umaasa sa isang mayamang babae, mukhang komportable. Lalo na sa isang tulad ni Stephanie, na nagtataglay ng kapangyarihan at awtoridad, napakagandang buhay iyon. Sa paggawa nito, hindi na niya kailangang magpumiglas pa, at masisiyahan siya sa kayamanan at impluwensya ni Stephanie kung gusto niya. Sa sandaling iyon, hindi lubos maintindihan ni Allison kung bakit nakaramdam siya ng matinding paghamak sa paraan ng pamumuhay ni Marshall. Marahil ito ay dahil minsan ay nagkaroon siya ng mataas na pag-asa para sa kanya. Ngayong nahaharap na siya sa katotohanan, ang kanyang pagkabigo ay napalitan ng matinding pagkasuklam. Napansin ni Brenda ang pagkairita sa mukha ni Allison at napabuntong hininga, na binitiwan ang sarili sa sitwasyon. Ngunit medyo kumalma ang kanyang kalooban. Allison, marahil si Marshall ay nakatagpo ng napakaraming mga hadlang na nagpilit sa kanya sa buhay na ito. Siya ay nag-iisa. Hindi ito madali. Malamig na ngumiti si Allison. Kaninong buhay ang hindi puno ng mga pakikibaka? Dahil mahirap ang buhay, hindi ito ang dahilan niya para mahulog sa biyaya. Kabanata 206 Ako ay isang iniingatang lalaki. Nagulat si Brenda sa sinabi ni Allison. Allison, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Uwi na lang tayo. Mahigpit na hinawakan ni Allison ang braso niya. Akala ko ba gusto mong pumunta sa salon? Anong salon? I'm not change a thing. I'm keeping this color and style. Ganti ni Brenda, kumalas sa pagkakahawak ni Allison at naglakad pa uwi. Habang pinagmamasdan niyang mawala ang nalulungkot na figure ni Brenda, napabuntong hininga si Allison at sinundan siya sa soup restaurant. Nagpasya siyang huwag magtagal sa kinaroroonan ni Brenda, balak na lang kumustahin si Marissa bago umalis. Gusto niyang iwasan ang anumang awkwardness na maaaring magmula sa pagiging naruroon ni Marshall. Sa loob ng soup restaurant, kahit anong pilit ni Marshall na mga tuwiran kay Marissa, hindi niya tinanggap ang $300,000. Ang pag-unawa sa kanyang mga alalahanin, hindi na niya itinulak pa ang bagay na iyon. Kailangan mong ibalik agad ang pera na ito kay Hugh at sa iba pa. Hindi mo makukuha ang ganitong uri ng pera, giit ni Marissa, na nakahawak sa braso ni Marshall na mukhang hindi makapaniwala. Marshall, kakabalik mo lang. Ayokong magkaroon ka ng gulo. Delikado si Hugh at ang mga tauhan niya. Sige, sagot ni Marshall habang isinara ang kahon na may laman ng pera. I won't stay for dinner. I'll swing by Dreamscape Bar later. Inaasahan ni Marissa na manatili siya para sa isang pagkain, ngunit ang pag-iisip tungkol sa 300,000 ay nag-alinlangan sa kanya. Marshall, pakitiyak na ibabalik ang perang iyan kay Hugh. At, huminto si Marissa, gustong banggitin ng babaeng nagngangalang Ana mula sa Dreamscape Bar. Gayunpaman, nang makita ang ningning sa mga mata ni Marshall, nagpasya siyang magpigil. Kumaway si Marshall na may hawak na malita habang palabas ng soup restaurant. Pinagmasdan siya ni Marissa, nakaramdam ng kalungkutan, at nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Alam niyang papunta si Marshall sa Dreamscape Bar para makita si Ana. Sa pag-iingat sa kanyang mga iniisip, masakit niyang nalaman na sina Ana at Marshall ay nagmula sa magkaibang mundo. Sa mga taong iyon, sila ay napakabata at walang muwang, walang kamalayan sa malupit na mga katotohanan sa buhay. Hindi nila naunawaan kung gaano karupok ang pag-ibig, pagkakaibigan, at pamilya kapag nahaharap sa pera, katayuan, at kapangyarihan. Noong panahong iyon, walang ideya si Marshall na si Ana ay anak ng isang makapangyarihang tao sa Harlow Group ng Chinatown. Sa napakalaking agwat sa kanilang mga katayuan sa lipunan, paano sila tunay na magkakasama? Ayaw ni Marissa na masaktan ang damdamin ni Marshall, kaya tinawag siya nito nang makarating sa entrance ng shop. Marshall, puntahan mo lang siya at bumalik ka na. This will always be your home. Lumingon si Marshall, bimang habang sumagot, your soup is fantastic. Of course, I'll be back. Naramdaman ni Marissa ang pagtulo ng luha. Habang papalabas si Marshall, pumasok si Brenda na nakayuko. Noticing that Brenda still had her red curls, Marshall casually inquired, hindi ka ba nagpaayos ng buhok?
Bakit ganito pa rin? Binalak sana ni Brenda na tanungin si Marshall kung totoo ba ang mga akusasyon ni Allison tungkol sa pagiging boy toy niya. Ngunit nang makita ang kanyang mainit na ngiti, ang kanyang mga salita ay napahawak sa kanyang lalamunan. Nagbago isip ko. Simula ngayon, ganito na ako. With that, she dashed upstairs without another word. Nakaramdam ng pagkairita si Marissa sa inasal ni Brenda. Brenda, ganyan ka ba makipag-usap kay Marshall? Nakatayo doon si Marshall, nagtataka. Anong meron kay Brenda? Sa kanyang paggunita, hindi pa siya nito tinatrato ng ganito. Nagkibit-balikat siya at nagpatuloy sa paglalakad. Maghintay ka. Tawag ni Allison, hindi napigilan ang sarili na pigilan siya. Magalang na tumanggo si Marshall ngunit hindi kumibo o binagulan ang kanyang lakad. Tumigil ka nga dyan. Humakbang si Allison sa kanyang dinaraanan, ang kanyang ekspresyon ay malamig. Nagtaas ng kilay si Marshall dahil sa curiosity. May kailangan ka ba? Ngumisi si Allison. Ikaw ay bata at puno ng potensyal, bakit mo pipiliin na makisali sa isang bagay na napakahiyang? Bakit hindi magtrabaho ng husto upang lumikha ng isang magandang kinabukasan para sa iyong sarili? Ang pag-iwas sa iba at paggawa ng madaling paraan, nagbibigay ba iyon sa iyo ng anumang paggalang sa sarili? Tumingin si Marshall kay Allison, natataranta. Hindi niya maisip kung tungkol saan ang rant nito. Naalala ang kakaibang ugali ni Brenda. Kanina, nakatayo ngayon sa harap ng isang galit. Allison, nagtataka kung ano ang mayroon. Itong dalawang babae, nabibilang sa N. Kiki-story 10. Para bang pareho silang kumikilos ng hindi makatwiran. Kung hindi niya alam, baka isipin niyang na-offend niya ang mga ito. Anong ibig mong sabihin? Ano itong katarantaduhan tungkol sa pamumuhay sa isang tao at pagiging nakakahiya? Lalong lumakas ang pang-aalipusta ni Allison habang pinagmamasdan ang inosenteng kilos ni Marshall. Walang pag-asa ang ganitong klase ng tao. Malinaw na nagkasala siya sa isang bagay na kaiya-hiya, ngunit kumikilos pa rin siya bilang isang modelo ng integridad. Anong ibig mong sabihin? Alam mo talaga ang sinasabi ko. Base sa ugali mo sa eroplano, akala ko totoong lalaki ka. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka talaga kaawa. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sagot ni Marshall na nakataas ang isang kilay. Delusional ka ba talaga? Isang beses lang tayo nagkita, sino sa tingin mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Anong nakita mong ginawa ko? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ito ba ang pagtatangka mong gumawa ng pangmatagalang impresyon sa akin? Sorry, pero hindi ako interesado. Tumawa ng nakakaloko si Allison. Ang mga lalaking tulad mo ay mapanghimagsik, matapang kumilos, ngunit masyadong duwag para yumako ng responsibilidad. Natatakot akong tanggapin ang iyong hindi magandang mga aksyon, nag-aalala na ang iyong reputasyon ay maaaring masira sa harap ko, ha? Paft, nakikita ko sa iyo. Dahil pinili mong suportahan ng isang mas matandang babae, hindi mo dapat pakialam kung ano ang iniisip ng iba. Ang buhay ba mula sa isang matandang babae para sa iyong kaligtasan ay talagang kung paano mo gustong mabuhay. What? Supported. Living off someone. Unbelievable. Hindi nakaimik si Marshall. Kung titingnan ang nag-aalinlangang ekspresyon sa mukha ni Allison, maliwanag na mayroon siyang malaking hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanya. Nabubuhay ako sa isang tao. Sinong babae sa mundo ang maglalakas loob na mag-claim niyan? Kung may magtangkang sumuporta sa akin kahit isang araw, masisira siya. Pinilit ni Marshall ang kanyang utak, sinusubukang malaman kung ano ang kanyang ginawa upang humantong sa isang napakalaking maling kuro-kuro. Kung tutuusin, saglit lang niya itong nakilala. Ang eksena kaya sa airport nang sunduin ako ni Stephanie ang humantong sa hindi pagkakaunawaan ni Allison. Noong araw na iyon, nagdala si Stephanie ng 2 helicopter at halos 100 bodyguard para salubungin siya. Maaaring maniwala ang isang tulad ni Allison na si Marshall ay hindi karapat-dapat sa gayong pagpapakita. Sa kanyang limitadong pananaw, maaari lamang niyang tapusin na siya ay itinatago ni Stephanie. Napangiti ng tahimik si Marshall sa naisip. Ito ay ganap na walang katotohanan. Naging wild na ba ang kanyang imahinasyon?
Maliwanag, ang kanyang kahirapan at kamangmangan ay humadlang sa kanyang pananaw. Bilang Drake din, inutusan niya ang gayong pagsunod kahit saan siya magpunta. Ang ginawa ni Stephanie ay tipikal lamang para sa kanya. Nang tanggapin siya ng Aldridges, gumamit sila ng 30 pinaka-advanced na fighter jet sa mundo, 20 helicopter, 100 high-end na Rolls-Royces, 40 tank, at 20 armored vehicle. Kung alam ng presidente ng Demberoa na darating si Drake Ben, hindi lang si Stephanie ang naghihintay sa kanya. Handa na rin ang Presidential Guard. Kung ang antas ng pagtanggap na iyon ay tila sobra-sobra sa kanya, anong karapatan niyang i-lecture ako? Napakamatuwid sa sarili, ignorante na babae. Pero walang balak si Marshall na linawin ang sarili. She was just a passing stranger, walang kwenta ang pag-aaksaya ng hininga. Hindi niya maiintindihan kahit na ipaliwanag niya ito. Nakatingin kay Allison, na ang titig ay namumuhi, sinabi niya, maaari kang maniwala na ako ay isang pinananatiling tao kung iyon ang gusto mo.